Pasensya na kung ako medyo nag-iinit kanina kasi minsan lang po ako mag-discuss ng mga yung punong-puno ka ng ano. Sana po ang pakiusap ko lang 'no, ang pakiusap ko lang po sa mga supporter, alam ko po na ako ay, ang tingin niyo sa'kin ay, small time lang kumpara sa mga idol niyo 'no. Pero sana po kahit Duterte pa tayo pare-pareho 'no, sana po magkaroon naman kayo ng konting, ano 'no, kasi hindi niyo naman gagawin 'to kala Attorney Trixie. Magsasabi ba kayo, "Uy, meron ng ano si Badong, naka-live na si Badong." 'Di ba mahihiya kayo? Ayun yung lahat naman ngayon kaya naman nila. Ayun po yun 'no. Kaya hindi na po nagtataka ngayon si VP Sara Duterte na mauuwi yan sa impeachment. Kasi lahat lahat courtesy naman 'no. Yun lang po pakiusap ko sa inyo. Minsan kasi nadadala tayo, eh, na yung mga idol nyo gusto nyong, "Bakit si Badong pinanonood natin? Hatakin ko 'tong mga 'to papunta dun sa idol ko." Hindi niyo naman kayang gawin 'yan kunwari si Banat Bay naggaganto, ta's, "Ay, si Badong naka-live na." Wala po kayong gagawan niyan. Sa'kin lang niyo ginagawa 'yan. Okey. Boss Buds, maiba lang, nabalitaan mo ba yung 50,000 Afghan refugees na dadalhin ba dito? Yan. Alam niyo may inano na po diyan si VP Sara, yari kayo ngayon. Kasi bahagi pa ng administrasyon si VP Sara, tumanggi na eh. Ngayon lalo. Ngayon lalo. Okay. Sa nangyari ngayon, wala nang hindi na po mag-aawat si VP Sara na tututulan niya yan. Sa nangyari ngayon, ang unang masaya si Tatay Digong, proud siya sa anak niya. Alam niyo po, ito pala yung ano no, real talk po tayo. Sa nangyari ngayon, ang unang ayan. Ayan, yung sinasabi ni Tatay Digong na parang mas magaling sa kay BP Sara. Ngayon po natin naunawaan kung saan nanggagaling si Tatay Digong. Yung wala po siyang ano, yung kayang-kaya ni BP Sara yan. Ginawa din nila yan kay Bisdak, pinapatigil kasi live na daw sila Banateros kaya galit si Bisdak. Lahat po ng vlogger, alam niyo po lahat ng vlogger, pag hindi naman po kami sa inseguridad. Hindi po kami dahil insecure sa ibang vlogger. Kaya lang, ano ngayon kami, kasabay kami. Ganun talaga eh. Vlogger kami, vlogger din sila. Bakit ano ba, meron bang schedule? Wala pong schedule yan. Kanya-kanya kami. Nag-vlog po kami, hindi para sa kanila. Nag-vlog po kami para doon sa mga ano. Boss Bad, si 10K Cayetano, napansin mo ba yung pailalim na binubuhat pa si Reza? Ay hindi, ganun lang talaga si ano, laging safe, laging nasa gitna. Siya lang nga yung nagdeklara na ano, 'di ba? Na siya ay independent, hindi minority, hindi majority, kundi independent. Ganun talaga. Playing safe. Alam niyo po yung mga playing safe. Wala pong katotoran yan sa pagdating sa leader. Mahirap po yung playing safe. Romano, bawal mga tokhang dito. Bakit ba bidang-bida? Ano ba sinabi? Parang hindi ko naman nababasa. Proud Tatay Digong sa anak niya. Correct. Good day, Badong. Di pa ako nagbabasa ng mga comments. Nakapokus po ako. Di mo sinita si Reza, puro paninira. Tuwan-tuwa si Romano niyan. Boss Bats, ba't wala nang ibang vlogger na bangag vloggers ngayon? Meron po sila. Michael, ang ibig sabihin niyan, ang lahat na ng pinanonood mo, panay mga Duterte vloggers, kaya ang pinipid sa'yo ng YouTube, panay Duterte. Kaya nagkakaroon tayo ng, yan yung problema ng bawat isa. Ganon din yung mga Marcos, ang pinipid sa kanila, panay pro Marcos. Kasi mahusay yung AI. AI nagde-determine. Ito ang pinanonood nito, mga pro Marcos vlog, pro Marcos. Kaya pipidan siya ng pro Marcos. Tayo naman, pinanonood yung mga pro Duterte, pipidan kayo ng AI, ng Google, ng YouTube, ng Facebook, ng pro Duterte.
Kaya ganun po yun, normalidad po yun. Kaya nagkakaroon po tayo ng kanya-kanyang echo chamber. Na tayo, alam na alam natin yung mga issue ng pro Duterte. Sila naman, alam na alam naman nila yung issue ng pro Marcos. Kaya nagtataka yung bawat isa. Ang onti nyo lang, bakit? Di ba? Kasi akala natin, kaya tingin natin, ganun din sila. Pero ang katotohanan, kaya may mga nagbe-break, yung mga reliable na survey. At ayon sa mga reliable survey, ay leading si BP Sara, di ba? Leading pa rin siya hanggang ngayon sa mga presidential survey at siya pa rin ang pinakamataas sa mga lahat ng mga survey. Okay. Kaya pala boss, sabi dati ni Tatay Digong na si Inday Sara, mana sa kanya pero doble ang katapangan, takot nga daw siya dati. Oh, hindi po siya yung nadidiktahan ng kung sino-sino eh. Sa bibig na talaga ni Inday galing na hindi na daw sumusunod sa batas sa mga bangag, sabi ni Inday. Ang dapat kapag hindi na papatupad ang batas, kuya. Ayun. Yun nga, no? Yung talagang hindi na sumusunod sa batas eh. Yun yung sabi ni Inday Sara Duterte. Kaya po, hindi po malayo na ano eh. Ano po yung mga sinasabi ni Inday Sara na hindi na sumusunod sa batas? Una, yung mga pagkuha mo ng star witness sa bilangguan, straight. Tapos sasabihin nyo lang na natisod na ano nyo, na natisod kayo sa isang star witness. Ang tunay na natisod sa star witness, halimbawa yung si Cathy Binag, out of nowhere, bigla natin nakilala si Cathy Binag. Pero si recycled na witness, hindi natisod tawag doon. Sinadya yun. Nag-umpisa nang sumabog si BP. Naiyak nga si Virus kanina, nakikita ko sa mukha niya. Kasi hindi niya alam ang gagawin eh. Sir Badong, na black eye ng 2 beses si Risa sa pumasok na linggo na ito. Pinakawalang kwentang senator ng Pilipinas, nakatakas si Alice Go nang hindi pinagpawisan. Lol. Wala silang gagawin, no? Oh. Ano niya ba? Imbestigahan niya ba yung kung sino yung concern sa pagtakas? Wala lang. Boss Bad, si Tol lang, lagi na kayo ko. Umilag nga eh. Nung kinukwento ni BP Sara na nanggamit si Risa Ontiveros. Pero nung nanalo na, no? Ilag si Tol eh. Ilag eh. Si Aimee naman nagharalgal nung nagsalita eh. Biglang ayaw na magtanong. Wala na, tapos na script niya eh. Ano pa ba itatanong mo kung ubos na script mo? Nanlumo si Tol. Umiilag si Tol. Binabanata si Risa Ontiveros, siya tinatamaan eh. Yung pagkapanalo, bumanat kay Tatay Digong. In fairness naman kay Tol, hindi naman siya bumanat. Pero hindi ka namin susuporta. Malamang i-connect na naman yan sa mga Duterte yung pagtakas ni Go. Wala na po eh. Tapos na po yung ganong estilo. After po ni BP Sara, lahat po ng ginagawa sa Duterte, pamumulitika na lang yan. Wala na yung mga shock na yan, no? Pati yung media, nakakahiya po sa media. Kung babalik lang kayo as same, matapos na expose ni BP Sara yung ginawa sa kanila. Magbabaliktaran ng mga politiko kasi ramdam nila tibay ni BP Sara. Tsaka wala pong budget na kinakailangan, walang kinakailangan hearing, walang kinakailangan press con. Binigyan nyo ng tsansa si BP Sara na bumira sa sarili ninyo. Sa sarili ninyong tahanan. Binira kayo sa sarili ninyong tahanan. Gusto ko marinig na kumustahin si Tol. Paano na ba? Tol, musta na to? Okay ka lang ba, Tol?
Naghahanda ka na ba sa eventual na pagkatalo mo, tol? Nakakagulat biglang nabalita ng KOJC and GMA7, ilang minuto din yun. Bakit kaya? Nakakaramdam na sila na malapit na yung malapit na magwakas. Pag nakita nyo po si BP Sara, no? Yung paraan niya ng pag-handle ng ng mga pati sa yung press con, talagang mapapaisip kayo, sana ito na lang ang presidente namin, baka ang ganda na ng Pilipinas ngayon. Ibang klase. Ngayon tignan niyo yung Pilipinas. Wala talaga no? Bahala na, may presidente ba? BP Sara, the best Duterte leadership, may paninindigan. Paano yung mga tatabla kay BP Sara? Yung inuunti-unti. Dahil may susuportahang iba. Durug-durug. Hindi nyo na magagamit yung mga Duterte. Yang maraming Duterte supporters, for the first time nakita kung paano yung leadership ni BP Sara. Siguro naman, by this time, kung noon, lang kayo, nadadala lang kayo dahil anak ni Duterte yan. Pero ngayon, ang dami po sumira dyan kay BP Sara na nagsabing Duterte supporter sila. Sana ngayon appreciated nyo na. Noon ko pa, noon pa ako nagsabi. Kami sa 2028, sigurado si BP Sara. Yung sinasabihan yung hindi sigurado kung Duterte. Kayo ba? Madedeklara nyo ba ngayon na si BP Sara ang presidente niyo? Kinonfirma na yan ni BP Sara, no? Sinabi niya, hindi ako pwede magsabi ngayon, baka mamaya mahulog ako, etc. Pero sa fourth quarter ng 2016, diyan magkakalaman. Parang piniprito si Risa, pero si Tol ang natal. Kawawa ka naman, Tol. Kahit hindi na ikaw ang topic, sa'yo pa rin ang balik. Yan kasi, alam mo, hindi ka naman talaga mananalo, Tol. Duterte talaga nagpanalo sa'yo. Boss, nakakatawa yung ilag nyo. Naisip ko si Tol na ilag. Oo, umilag. Habang binabanata si Risa Ontiveros na manggagamit, Kaya wala pang press con, Risa Trillanes, kasi yung hinahanda nila na script na iba, hindi tugma. Correct. Gusto nyo, sasabihin ko pa yung script nila. Ito ang script nila dapat Basang-basa naman Napatunayan po natin, no, na ang Vice President ay redundancy na yung pagkakaroon niya pa ng mga budget dahil na-expose po natin, no, na ito po ay nasa line na po yan. Nasa line agency na po dapat yan. Kaya tayo nananawagan para makatipid ang taong bayan, no, ay lagay na lang sa mga line budget itong na-expose din natin, no, na hindi talaga kayang sumagot ni BP Sara ng mga katanungan na dahil pinapasa niya lang sa kanya, pasa, utot nyo. Kayo ang naniwala sa paeklabo ni BP Sara na hindi niya kayang sumagot. Pinasasakay lang kayo. Yan, kasama yan. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Pangarap ko hindi maabot. Dahil sa bawat walang iya ka, Mick. Na-connecta mo pa si Willie Garte. Billiards din, lahat tahimik. Basang-basa mo, boss. Oy, yun lang naman lalamanin yan. Yung iangat niya yung sarili niya na na-expose natin na kinakila at ikalawa, dapat siya ang sumasagot. Meron bang mag-aambisyon na maging pangulo? Utot niyo. Kaya, walang press con. Kasi yun yung laman ng press con Konting adjust lang. Kaya nga Senator Grace po nagsalita, sabi alam na daw ang istorya ng bawat isa sa kanila. Kaya focus lang daw sa topic sa nag-budget. Kaya hindi siya makatanggi, di ba? Nung pinasa nila yung budget
Booming na booming ang organ trade sa Pinas. Alam nyo, ano ko po yan, no? Kung yan po talaga yung kung bakit maraming mga nawawalang kabataan, no? Grabe, no? Grabe po. Galing mo talaga, Sir Badong. Para kang professor ng University of the Philippines. We salute you, Prof. Badong. Pasaring lang sana gagawin ni Risa, kaso sinabugan siya na real talk. Hindi po pwede. Hindi po pwede nagbabait-baitan ka at the same time gusto mong tanggalan ng budget. Inunahan siya, hindi siya, wait. Biglang binanata na lang sa attitude, eh. Di ba? Attitude? Senado kayo, eh. Nagmumurahan nga. Nakita mo ba si Senator Miriam Defensor Santiago? Kung paano magwala sa Senado? Ang gagaling ninyo, no? Parang mangwala kayong kasalanan. Sige. Pag ako namatay, ipapanalangin ko na bigyan pa ako ng isang buhay para tirahin ko kayo lahat. Kala mo bait-baitan yung mga senador? Matagal na ako nakasubaybay, Risa. Ikaw lang ang nagbabait-baitang senador. Ginawa ni BP Sara bato sa langit, tamaan, di marunong umilay. Tagumpay yung Kadayawang Festival dito sa Davao City, Sir Badong. For the year, napagod ako. Kahit mainit, ayos lang. Congratulations po sa mga taga-Kadayawan, sa mga taga-Davao. Pa-demure pa kanina para siyang na-uppercut ni BP Inday. Sara, later. Yung tunay na makatao, props to late Attorney Miriam. Si Sara ang tunay na kape. Super tapang. Senator MDS once said, Sir Badong, wah! Wah! Hindi uso sa yung bait-baitan, eh. Ang uso sa Senado, matatapang pero dahil matalino. Hindi yung matatapang dahil scripted. Walang script sa Senado. Meron po yan sa House of Representatives. Tignan natin sino mapapahiya. Baka naghanda na po si Castro, si Franz. Sir Bad, si Tol, di malaman kung saan ibaba niya. Nakatapat pa naman kay BP Sara. Pa-shoutout, hindi, dito naman banda. Hello po, siya Sampay, may shoutout. Bron Bermix, inspiring talagang leader si BP Sara. Ang linaw ng mga niya maghain ng mga rebuttals. Correct. Tsaka yun yung gusto ko sa kanya. Hindi siya pumapaloob sa argument ni gusto mo akong papasukin dyan. Dito, dinadala niya yung usapan sa Kaya wala na nasabi. I don't like the attitude. Really? You don't like the attitude? Attitude mo mukha mo. I don't like the attitude, Madam President. O, di wag. Tinira din siya. Ikaw, attitude mo mukha mo. Sabi ni Baby Sara, yung mukha mo mukhang attitude. Hala kasi ni Risa, magko-koto si Ate Sara sa kanya. Ayun, tinabla siya. Hindi po ganun eh. Pag matalino ka po talaga, trap yun eh. Papasok ka sa argument. Charito Pitan, kinuwentuhan sila eh, no? Ganito yan nun. Bigla lahat ng mga nako. Yung mga bagito sa politika na senador. Kailangan yung mga mayor, governor, yan yung gustong ni BP Sara.